Praise God. Ngayon pong oras na to, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Biblia sa aklat po ng Lumang Tipan, Ecclesiastes. Kung hindi nyo po makita sa Ecclesiastes, baka nalipat lang po ng ibang page. Kasi po, mangangaral ang makikita nyo kung walang Ecclesiastes ang inyong Bible. So, Ecclesiastes or mangangaral, chapter 3, verses 1 hanggang 11. Anyayahan ko po kayo na magsitayo upang tayo pong lahat ay magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 hanggang 11. At again, babasahin po natin lang sabay-sabay ng malakas. Handa na po sa pagbasa ng malakas ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, sabay-sabay tayo. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato, at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap, at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap, at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay, at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit, at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Tayo po'y dumulog sa Diyos ng mayroong pagpupuri at pagpapasalamat. Father God, ino-offer po namin sa iyo ang oras na ito, ino-offer po namin sa iyo ang aming mga pandinig, spiritual na pandinig, maging ang aming physical na pandinig. Ino-offer po namin sa iyo ang aming mga puso, O Diyos. Diligan mo po ng iyong buhay at makapangyarang salita ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Palaguin mo po ang bawat binhi na mahahasik sa oras na ito sa puso at isipan ng iyong mga anak. At salamat, O Diyos, sapagkat malayang-malaya namin na natutunghayan ang iyong salita at nararanasan po namin ng masaganang pagpapala na iyong hatid mula po sa iyong salita. Kaya sa oras pong ito, huwag mong ipahintulot na anumang gawa ng kaaway, anumang distraction, Lord God, para ang iyong binhi ng pagpapala ay hindi po maihasik ng mabuti sa puso at isipan ng iyong mga anak. Hayaan mo, O Diyos, na maging alerto, maging attentive ang bawat isa upang sa ganon, O Diyos, hindi po mabaliwala ang mga pagpapalang inihanda mo na sa iyong mga lingkod na naririto sa araw na ito. Kaya hindi po namin kakaligtaan, O God, na minsan pa kilalanin na ikaw ang Diyos na dapat po naming purihin, na ikaw po ang Diyos na dapat po naming dakilain dahil sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na mula sa iyong buhay at makapangyarihang salita. We receive your blessing, O God, in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating paksa po sa umagang ito ay may kinalaman po sa season. Bawat isa sa atin ay mayroon po tayo mga pinagdadaan ng mga season. At nakita po natin dito sa bahagi ng banal na kasulatan, ang atin pong binasa, ay talagang nagpapakita po na there is season for everything. At mahalaga po na maunawaan natin na sa mga season na ito, ay dapat maunawaan natin nasa ang season ba tayo. Kasi once we know kung nasa ang season na tayo, it allows us to move
or act accordingly to the seasons that we are in. Understanding our life seasons. Yan po yung ating pag-aaralan. Napakahalaga po na alam natin ang season na atin pong pinagdadaanan, sapagkat sa bawat season na ating pinagdadaanan at alam natin kung anong season ito, ay mayroon tayong appropriate na action na pwedeng gawin. Dito po sa binasa nating bahagi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes, pinapakita po talaga dito that in life, we have different seasons. Iba-iba. Pag binasa po natin itong verses 1 hanggang 10, nakita po natin ang list of different seasons na pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Ang ilan dito, sabi nga po, may panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Kaya ibig sabihin, pag hindi natin alam itong mga season na ito, halimbawa po sa mga magsasaka, if they miss the time of planting, wala silang aanihin. So the same thing din sa atin. Napakahalaga that we need to know what season we are in, particularly in God's season. Kasi kapag alam natin kung anong season tayo naroroon, kumikilos tayo ng angkop sa panahon at ayon din sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi din po doon sa list ng ating binasa na different seasons, sabi may panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. May panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. So there is a time for everything. Mayroong panahon ng pagluha, mayroong panahon ng pagtawa. May panahon ng pagluluksa at mayroon din pong panahon ng pagdiriwang. Bakit po? Kasi po may sinisilang at mayroon ding namamatay. At mayroon din pong panahon ng kabiguan at mayroon din namang panahon ng pagdiriwang at katagumpayan. Sa lahat po ng ito, ang mahalaga po na maunawaan natin yung different seasons of our life. Bakit po? Upang sa ganon, kapag kaalam natin ang bawat season na pinagdadaanan natin, we can act accordingly for its season. Halimbawa po, sa atin po, meron lang tayo dalawang season. Meron tayong tag-init at saka tag-ulan. Pero alam natin sa ibang mga bansa na meron pong 4 na season, nakakaranas po sila ng panahon ng hindi lang basta taglamig, kundi tag-yelo pa. So meron pong mga lugar sa ibang bansa na nakaka-experience po sila ng matinding lamig dahil sa makapal na yelo. At sa biyaya po ng Panginoon, kami po'y pinalad po na makapagbakasyon sa Sweden, kami pong buong pamilya. At doon po nakita po namin na sa panahon ng winter, hindi po madaling mabuhay. Pero dahil common na po sa kanila na dumadating itong season na ito ng winter, kaya pag dumating na po yung panahon ng winter, angkop po sa panahon ng kanila pong pagkilo sa kanilang buhay. Pag winter po, siyempre makapal ang kanilang mga suot. At ito po ang nakita ko, yung mga sasakyan po sa kanila, dahil nga po yung snow, pag natunaw na po yan, later on magiging yellow na. Tapos pag ang sasakyan po ay walang spike yung gulong, dudulas po yung sasakyan, walang control. Kaya pag panahon na po ng winter, nagpapalit po yung mga may sasakyan doon, pinapalitan po nila yung kanilang sasakyan ng tinatawag nilang winter tire. Yung gulong po na pang winter, meron po yung mga spike. Para kahit po madulas yung yelo, dahil doon sa spike, ay nakokontrol po nila yung kanilang mga sasakyan, at dahil po doon, ay nagpapatuloy ang kanilang buhay. So, angkop ang kanilang pagkilos sa season na kung saan sila ay naroroon. Now, ganun din po sa buhay pananampalataya. In the spiritual realm, bilang mga mananampalataya, dapat aware din po tayo kung anong season
ang pinagdadaanan natin upang sa ganon, angkop din po yung ating mga pagkilos sa bawat season na kung saan inilalagay tayo ng Diyos. Kasi tandaan niyo po, seasons of life is also God's seasons for us. Bagamat ang season ay pabago-bago at ito po ay tayo ang nakakaranas, pero alam natin na ang Diyos din po ang mayroong kumbaga kasama yan sa plano ng Diyos. Ngunit pagdating po sa spiritual na kalagayan bilang mga mananampalataya, ang nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay hindi lamang tayo maging aware doon sa physical and material realm na kinikilusan natin, kung hindi nais ng Diyos na makita din po natin yung season of God. Kumbaga bilang mga mananampalataya, tandaan natin, yes, we are here in this world and we have to be aware and conscious kung ano ang nangyayari sa atin in the physical and in the material. But because we are believers, dapat aware din tayo, conscious din tayo even more sa spiritual realm na kung saan God has His seasons for each and every one of us that we have to be aware of. Dapat conscious din po tayo sa uri ng pagkilos ng Diyos sa ating kapanahunan in the spiritual realm. Kasi minsan po itong kalagayan, alam naman natin, given na po na ang mga taong walang lubos na pananampalataya sa Panginoon, ang kanilang awareness ay yung mga bagay ng mundo. Kung ano ang latest trend, kung ano ang uso ngayon, ano ang nag-viral sa social media, ano ang latest sa hiwalayan, sa showbiz, ano din ang latest sa bagong couple. Well, given na yan, kumbaga itong mga bagay na ito, dumadating din yan sa ating awareness and consciousness. But being children of God, dapat po, hindi lamang ito ang mga bagay na inaalam natin. Higit pa doon dapat ang ating kamalayan. At ano ang dapat na higit na kamalayan na pinagbibigyan natin ng pansin bilang mga mananampalataya? Walang iba kundi yung season ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. We have to understand ano ang ginagawa ng Diyos sa spiritual. At yun yung dapat na maunawaan din natin bilang mga mananampalataya. Nakalulungkot lang din po kasi sapagkat alam naman natin na minsan po tayo bilang mga mananampalataya, marami nang nangyayari sa ating paligid, ngunit bilang mga believers, minsan hindi natin nakikita ang mga galaw na ito ng Diyos o kaya minsan nahuhuli tayo sa sinasabi ng Diyos kaya hindi appropriate ang ating mga pagkilos sa bawat panahon. Pansinin niyo po nung dumating ang pandemic. Nung panahon ng pandemic, halos lahat po ay unaware. Even the church, unaware sa biglang pagdating ng pandemic na bigla pa lang may ganitong mangyayari. Pero di ba dapat kung tayo ay handa, nakita natin itong mga bagay na ito, kami po sa aming pasasalamat sa Panginoon, kaya pala tinuruan kami na magkaroon ng paghahanda sa, natandaan nyo yung ating buhay ugnayan, yan po ay bunga ng preparation bago dumating ang pandemic. Sapagkat nung dumating ang pandemic, ang buhay ugnayan, yung training ng mga leaders nagamit para sa mga Bible study groups. Dahil nga bawal ang magsama-sama, yung mga leaders natin sa Sariaya ay na-train na at sila ang nag-lead sa kanilang mga tahanan. Pero almost all of us, hindi po natin inaasahan na mayroong mga ganong mangyayari. Ano po ang reason? Ang reason po, sapagkat minsan bilang mga mananampalataya, ito po ang kalagayan natin, we give little time for the spiritual things. At dahil dito, hindi natin nakikita ang kilos o ang season ng Diyos. At tandaan niyo po, mayroon pong season ang Diyos at kailangan po natin itong maalaman bilang mga mananampalataya.
Katulad po ng mga lipi ni Isakar, ang sabi po ng unang Kronika chapter 12 verse 32, dito po ay pinapakilala tayo sa isang lipi ng Israel, buhat sa lipi ni Isakar, at ito po ang katangian ng tribe na ito. Ang sabi po sa verse 32, buhat sa lipi ni Isakar ay 200 mga pinuno kasama ang kanilang angkang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula sa panahon at nagpapasya kung ano ang hakbang na gagawin ng bansang Israel. Sabi po dyan, marunong humula sa panahon, or sa ibang pagkaunawa, marunong umunawa sa nangyayari sa kapanahunan. At sa bawat nakikita nilang pagkilos ng Diyos, yun yung angkop na itinuturo nilang dapat gawin ng mga hari ng Israel. No wonder, si King David, nung pinangunahan, nung itong lipi ni Isakar, ay sumama kay King David, nakita natin yung katagumpayan. Sapagkat mayroong mga tribo na nakikipaglaban sa pisikal, mga sundalo, pero meron siyang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi dito, they were 200. Sino po itong 200? Mga pinuno ng kanilang lipi. Nang ibig sabihin po niyan, parang mga barangay captain. Ang kalagayan po ng mga barangay captain, may nasasakupan po silang barangay. So bawat mga barangay na yan, yung kanilang mga barangay, yun ang ginagawa. Kumbaga, hindi lang sila conscious sa nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang panahon, pero inaalam nila, Lord, ano po ang kaugnayan ng nangyayaring ito sa aming panahon para sa pagkilos namin sa iyong kalooban. So yun yung kanilang trabaho bilang mga lipi ni Isakar. And they were 200 men. At kung ilalagay po natin ito sa ating panahon bilang mga mananampalataya, ang ibig sabihin po nito, katulad ng mga Isakarites, we have to be concerned on what does the times and seasons of God says for the church right now. Dapat ino-observe din natin ito. Bakit ba laganap ang corruption sa ating panahon? Bakit ba ang terrorism, ang security, ang ginagawang pagkontrol sa ating gobyerno at itong mga oppression ng China sa Pilipinas at yung mga nangyayari sa buong mundo, lahat po yan ay hindi lamang po coincidence. Meron pong plano ang Diyos dyan, and we have to see ano ang sinasabi ng Panginoon sa church sa ating panahon para maunawaan natin ang kilos ng Diyos at malaman natin ano ang pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ito po mga Isakarites na ito, yun po yung kanilang trabaho. Tayo naman po sa ating panahon ngayon, tayo po ay yung mga tinatawag na modern day Isakarites. Na ang trabaho naman din po natin ngayon is tingnan ano ang nangyayari sa ating panahon at ano ang kalooban ng Diyos sa mga nangyayaring ito. Dapat po aware tayo sa seasons, different seasons of God in our times. At nang sa ganon, bawat isa po sa atin, kung alam natin na ito yung nangyayari, kikilos tayo ng mayroong paghahanda sa ating pananampalataya. Hindi tayo magpapabaya sa ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat alam natin na mas mahalaga ang eternity kaysa sa material world. Kung meron man tayong higit na awareness na dapat binibigyan ng pansin, ito ay walang iba kundi yung ating awareness, kilos ng Diyos sa spiritual. Kasi tayo po ay mga spiritual na tao. Amen po ba? Okay po na malaman natin ang maraming mga bagay. Kailangan natin dito sa mundo ng mga information patungkol sa mga nangyayari sa ating panahon. But bilang mga mananampalataya, dapat mas higit yung ating pagsisikap na maalaman ano ang pagkilos ng Panginoon sa ating panahon. Sa aklat po ng Mateo chapter 16 verse 3, mapapansin niyo po dyan na nirebuke ng Panginoon ang mga Pariseo at saka mga Saduceo for not discerning the times nung kanilang panahon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Matthew 16:2 and 3, He replied, "When evening comes, you say, it will be fair weather, for the sky is red,
And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. Pansinin niyo po ang salita ng Panginoon. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. So ano po ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Sinasabi dito ng Panginoon bilang mga modern day Issacharites, we have to be concerned more than the physical and material world and be able to discern the spiritual seasons that is happening in our times. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kasi totoo nga naman, pag nakita nga naman natin na makapalang ulap, hindi na kailangan ng pag-asa. Lahat tayo, kahit bata, alam na, pag makapalang ulap at madilim, uulan. So, given na yun. At pagka nakita natin na maganda ang panahon, sabihin natin, masarap maglaro sa lansangan, masarap maglaba ngayon, siguradong matutuyo ang ating damit kasi maaraw. Ibig sabihin, kung alam natin ang mga nangyayari sa physical and material world, bilang mananampalataya, hindi lang tayo dapat diyan nagre-rely. Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya sa Tagalog doon sa verse 3, nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. So God is speaking in its seasons for us believers. Andiyan po ba kayo? Kumbaga, sa bawat nangyayaring panahon, merong mensahe ang Panginoon and He wants us to be discerning enough to see what He wants us to know and see on that specific time. Kaya, napakahalaga po na bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon po tayo ng kakayahan na hindi lamang ang makita natin ay yung ordinary seasons of life. Kundi, sinasabi sa atin dito ng Panginoon, we have to be aware of different life seasons, but we have to know the relationship of that season according to God's move in our lives and in our times. Amen po ba? So we have to understand our seasons of life, and we have to see ano ang kaugnayan ng mga season na ito na may kinalaman sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Diyan po kasi tayo makikita bilang mga anak ng Diyos. Kapag ang nakikita natin ay beyond material and physical, it makes us distinct sa mundong ito. Kasi taglay natin ang Espiritu ng Diyos. We are spiritual people. We are modern day Issacharites. At ano ang kalagayan natin, ano ang kaibahan natin sa mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, sa mga hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? The Bible gives a clear distinction of those who possess the Spirit of God and those who do not. Hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible, 1 Corinthians chapter 2, at tingnan natin yung verse 14 and verse 15. Tingnan natin yung distinction or yung difference ng nagpo-possess ng Espiritu ng Diyos sa walang Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 14 and 15. Nandiyan na po kayo? Okay, sundan niyo po habang binabasa ko. Sabi dito ng banal na kasulatan, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So pinapakita dito yung distinction. Merong mananampalataya na nagpo-possess ng Espiritu ng Diyos at meron namang hindi nananampalataya. No wonder wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. At sabi ng verse 15, ito yung kaibahan. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi mo lamang mauunawaan na mayroong different seasons of life.
Mauunawaan mo din kung ano ang kahalagahan ng season na yan sa buhay mo at kung paano mo makikita ang kilos ng Diyos sa season na yan. Yun ang sabi ng Bible, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Kaya bilang mananampalataya, ito ang sukatan. Nasa na tayo sa kalagayan natin bilang mga mananampalataya? Nandun na ba tayo sa kakayahan na ang ating Espiritu ay, ang nakikita na natin ay hindi lamang sa physical and material world. Ang nakikita natin ay yung ginagawa ng Diyos na hindi nakikita ng mga walang pananampalataya. Dapat ganyan ang kalagayan natin bilang mga modern day Issacharites. Andyan po ba kayo? Kasi taglay natin ang Espiritu ng Diyos. No wonder, maging si Apostle Paul ay nagpaalaala po sa atin sa Romans chapter 13, verses 11 and 12, na dapat kung taglay natin ang Espiritu ng Diyos, dapat nauunawaan din natin ang kilos ng Diyos, ang season ng Diyos, upang sa ganon, lagi tayong handa sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Romans chapter 13, sabi po dito, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Sabi po sa NIV ng verse 11, and do this. Sabi po ng NIV, and do this, understanding the present time. Kung alam mo ang nangyayari sa ating panahon, ito ang gagawin mo. If you know what God is doing in the present time, ito ang gagawin mo. Ano daw yung gagawin natin? Paghahanda. Kaya nga sabi dito ni Apostle Paul, sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. So dito ay sinasabi sa atin ni Apostle Paul that we have to see the season of God in our present season, present generation, upang makita natin kung ano yung nararapat nating gawin. At dito, ito yung ipinapahayag ni Apostle Paul sa binasa nating bahagi ng Romans chapter 13. Ano po ang sabi niya dito? Panahon na upang gumising. At ano ibig sabihin ng panahon ng paggising? Ibig sabihin kung may nakikita tayo ng mga bagay na hindi maganda, hindi ka lang basta gigising. Panahon din ito ng paghahanda. So pinapaalalahanan tayo ni Apostle Paul to be aware of what is happening around us and see it according to the plan of God, so that we will know what to do or what to act according doon sa panahon na naroroon tayo. So pag nakita natin ang panahon sa ating season, ang sabi ni Apostle Paul, ito'y panahon ng paghahanda at hindi pagkabahala. Kasi yung iba po, halimbawa ngayon, talagang laganap ang corruption, dadating na naman ang election, fed up na po tayo. Nagsubok na tayo ng magagaling, ilang mga magagaling na yung namuno sa Pilipinas. Di ba? Nasubukan na natin, nagsawa na nga tayo, kaya later on, ang gusto natin, sumubok naman ng iba, maiba lang. Baka may magagawa yung hindi naman sobrang galing. Pero nakakita natin, talagang habang tumatagal, lalo nagiging worse ang sitwasyon ng Pilipinas. Lalo na yung corruption, parang ang corruption ay buhay na yata ng mga Pilipino na sa bahay pa lang ay may corruption na. Alam niyo ba yun, na sa bahay pa lang ay ang mga magulang ang nagtuturo ng corruption sa mga anak. Anak, bumili ka nga ng tinapay sa labas o itong piso. Kaya sa susunod na mag-uutos uli, hindi nag-uutos na, anak, sabi ko bumili ka. Hinihintay na magsuhol uli. Kasi nung una, effective yung pagsusuhol ng piso, nung nag-uutos ulit at walang suhol, ayaw tumakbo. No wonder sa ating gobyerno may red tape. Di ba?
Bago kumilos yung mga papeles mo, gusto pala may suhol. Kasi sa bahay pa lang, tinuruan na ng suhol. Tapos gusto natin, pinagpipray natin na maalis ang corruption. Grabe talaga. Himala. Talagang himala para maalis ang corruption. Pero ang tanong, ano ang message ng Diyos sa panahon na ito na ang buong mundo, hindi lang ang Pilipinas, ang buong mundo ay dumadanas ng matinding corruption. Kapag hindi natin nakita ito, we will pray for corruption to be removed. Yes. Yan ang prayer natin. Pero ang tanong, is it the right prayer? Or is it the will of God para ang tao turuan na tumawag sa Kanya, manalangin sa panahon ng Kanyang paghihirap? It is only when we see it in the eyes of God na makikita natin yung right prayer para doon sa right situation. Kaya ito sabi ni Apostle Paul, panahon na para gumising. At pagkagising mo, huwag ka nang matulog. It is time to remain awake because sabi, ang salvation ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon ay mas nalalapit na kaysa nung panahong una. Habang humihirap ang panahon, mga kapatid sa Panginoon, halos lalo nating nakikita na malapit nang dumating ang Panginoon. Lulubusin na ng Diyos ang Kanyang pagliligtas sa atin sa muling pagbabalik ng Kanyang anak. Amen po ba? So yun po yung ipinopoint out dito ni Apostle Paul. He wants us to be more focused and not distracted. It is time to wake up and stay awake. Ibig sabihin, stay focused. Do not be distracted. Why? Bakit po kailangan hindi tayo ma-distract? Sapagkat sa panahong ito, at maging nung panahon ni Eva hanggang sa panahon natin, ang weapon na ginagamit ng kaaway upang ang isang tao ay kanyang madaig, manghina. Alam niyo kung anong weapon? Isolation and distraction. Ito po ang ginawa ni Satan kay Eve. Nung si Eve ay isolated, nagtagumpay si Satan para matempt si Eve. Kasi hindi niya kasama si Adan. At ang problema, malayo na nga siya kay Adan, nandun pa siya doon sa forbidden fruit, doon sa prutas na ipinagbabawal ng Diyos. No wonder, napakadali sa kanya na siya ay natukso, isolated and distracted. Samantalang ang instruction ng Panginoon, where there are 2 or 3 who are gathered in my name, there am I in the midst of them. Pero ngayon po ang nangyayari, ginagawa ng kaaway, alam niya, malakas tayo kapag tayo kahit dadalawa lang. The presence of God is within us. So para manghina tayo, ang gagawin ng kaaway, ihiwalay ka, i-isolate ka. At pagka ikaw ay na-isolate, anong paraan na ginagamit niya? Di-distract ka niya. Why? Because when you are distracted, later on, you will be distracted. Yun yung kalagayan. So anong ginagawa ng kaaway ngayon? Ano yung form of distraction and isolation na ginamit niya noon kay Eva at ginagamit niya ngayon? Alam niyo na, di ba? Grabe ang ginagawang pang-isolate ng kaaway sa panahon natin ngayon. Sa pamamagitan ng cellphone, sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng gadgets. Makikita niyo po, lahat ng mga tao ngayon, lagi na lang nakayuko. No? Lagi na lang nakayuko. Looking at our gadgets. Na samantalang bilang mga anak ng Diyos, anong kalagayan natin? Bilang mga mananampalataya, we are supposed to be looking up to God and pray. Pero mga tao ngayon, mga humble, puro mga nakayuko. Yung pala, nasa kanya-kanya mga cellphone. Isang form ng isolation na ginagawa ng kaaway. Nasa hapagkainan, may kanya-kanyang cellphone. Dati bago kumain, nagpe-pray. Ngayon, bago kumain, selfie muna. Most of the time, we are looking down at our cell phones when we are supposed to be looking up
and praying to God, looking for direction, for His instructions. Pero ngayon, kung mapapansin nyo mga kapatid, hindi lamang yung problema sa isang bahay. Problema yan ng buong mundo sa ating panahon. And the question is, ano ang nakikita natin sa problemang ito? Ang madalas biniblame natin, yung cellphone. Ang cellphone nga ba ang problema? Ang cellphone nga ba? O yung control natin sa paraan na ibinigay ng mundong ito ang cellphone? I believe hindi yung cellphone ang problema. The spirit behind it. At yun ang gusto ng kaaway. Para i-isolate tayo sa Diyos, i-isolate tayo sa church, at pag na-isolate na tayo, distracted tayo, mahina ka na. Bakit? Yung iba, anong nakalagayan? Sabi nga, for where there are 2 or 3 who are gathered. So sa dalawa pa lang, sumasama na ang Diyos. Pero kung lahat ay naghihiwalay, mag-isa. Tandaan nyo, ang commitment ng Lord para sa presence niya, at least 2. Alam ng kaaway yun. Kaya ang gagawin niya, isolate kita. Kasi malakas ka pag may kasama ka. Diyan po ba kayo? Yes, cellphone is good. But too much time on cellphone is isolation. And it's a distraction. If you are a believer, at wala ka nang nagagawa sa buhay mo dahil most of your time ay puro cellphone, then the enemy is distracting you. The enemy is isolating you. At yun po yung katotohanan. Marami pong nag-aaway, maraming pamilya ang nasisira. Ang dahilan, walang control sa paggamit ng cellphone. Puro na lang cellphone. Sa bahay, cellphone. Sa school, cellphone. Sa sasakyan, cellphone. Sa work, cellphone. Aba, sa church, cellphone din. Talagang kahit nasaan, kahit nandyan ang presence ng Panginoon, kapag ikaw ay in-isolate ng kaaway, you will not feel the presence of God. Kasi may distraction. Kaya kailangan naunawa natin what God is doing in our times, in our seasons, so that we can act accordingly. Dahil pag hindi, mga kapatid sa Panginoon, na si Eve, dahil sa pagkahulog niya sa tukso, it affected the whole generation, maging sa panahon natin. Now, papayag ba tayo na sa panahon natin ito at nakikita na natin ang kilos ng kaaway, will we allow the next generations na mag-suffer din because hindi tayo kumilos ng tama, na ipinapakita na ng Diyos sa atin kung ano yung ating dapat na pagkilos? So understanding hindi lamang our life season, kundi ano ang ginagawa ng Diyos sa ating season na kailangang makita natin. Kaya ang tanong, what do we need to understand about God's seasons and how can we relate it sa ating life season? Kung maunawaan natin ang kilos ng Diyos, meron siyang panahon, siya may control ng panahon. Now, kung meron din tayong different life seasons, paano po natin dapat makita ang kilos ng Diyos sa bawat seasons ng bawat isa sa atin? Kailangang i-relate natin ito para makita natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa. Now, sa Daniel chapter 2 verse 21, ito po ang pagpapakilala ni Daniel kung sino ang ating Diyos. Sabi po niya sa verse 21, ikaw na nakapagbabago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak sa mga hari. Ikaw na nagkakaloob ng karunungan sa matalino at ng kaalaman sa mga may unawa. So dito pinakilala sa atin, ayon kay Daniel, sino daw ang Diyos? Sabi niya, you are the God that can change times and seasons. Ikaw na nakapagbabago ng panahon, nakapagbabago ng sitwasyon.
Sabi niya sa NIV, He changes times and seasons. So God can change our times, even our seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Ibig sabihin po nito, when we understand our life seasons, that there are seasons for everything, it is also good to know that we have a God who changes times and seasons. Meron tayong different seasons, iba-iba. Pero ito magandang katotohanan. Our God controls times and season. He changes times. He changes season. So, 4 na bagay po ang nais kong maunawaan natin. Patungkol po sa season ng ating buhay in relation sa pagkilos ng Diyos sa ating season. Number 1, God is in control of our every seasons. Ang bawat season po ay dumarating sa ating buhay, ayon po yan sa itinakda ng Diyos, ayon din po sa kanyang panahon. Kaya ang ibig sabihin po, sabi dito nga sa binasa natin sa verse 1, there is season for everything. A season to be born, a season to die, a time for planting, and a time for harvest. Bagamat may iba't ibang season na dumadating sa ating mga buhay, ito po yung katotohanan. We cannot force each season to end or start the way we want it to be. Hindi mo pwedeng ipagpilitan ang season na gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pwede bang harvest season na lang? Masarap naman yun, ano? Di ba? Harvest ka na lang ng harvest. Di naman po pwede yun. Kaya nga merong season of planting seeds para meron ding season of harvest. So, dapat nating maunawaan, there is season for everything. At hindi natin pwedeng baguhin yung season na yan. Hindi natin pwedeng simulan. Pwede bang, kasi ang hirap naman yung nung pasok natin sa school, na hirapan ng mga estudyante dahil sa pag-summer ay hindi na nakakapagbakasyon ng mga bata, pero dahil sa bagyo ay lagi silang walang pasok. So ano ginawa ng ating department ng education? Nag-eksperimento, o iniba ang school calendar natin para makakope doon sa sitwasyon. Pero nakita natin na alter, na bago, na gulo. Nung panahon ng summer, marami mga teacher ay, hindi lang mga estudyante ang problema, pati mga teacher, umiinit ang ulo. Kasi mainit ang panahon, madaling uminit ang ulo ng mga teacher. Kaya ngayon, binabalik na uli. Balik na daw sa regular na season. Kasi hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin sa season. Dapat tama yung angkop natin sa season. Pero maganda, yung ating Diyos, He changes seasons. He changes times. Amen po ba? He controls the season. So, kung ganito ang kalagayan, dapat nating maunawaan na merong Diyos na kasama natin lagi, na may control ng lahat ng bagay, nakapagbabago ng lahat ng bagay. Ang ating season, ang ating nararanasan, maaaring good or maaaring bad. Pero itong pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, our God will always be with us in whatever seasons we may be in. Hindi lang tayo sasamahan ng Diyos pag panahon ng pag-aani. Maging doon sa panahon na parang wala kang itatanim na binhi, sasamahan ka ng Diyos para later on magkaroon ka ng aanihin. Yun ang ating Diyos. Hindi lang siya sumasama sa atin sa panahon ng ating kagalakan at sa panahon ng kalungkutan, iiwanan ka niya. No, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Amen? Hindi po ba magandang katotohanan yon na kapanatagan sa ating puso? Napakagandang katotohanan para isipin, maaaring meron tayong iba't ibang season na pinagdadaanan, but our God that we are serving is a God who changes times and seasons.
Walang season na nakakaapekto sa ating Diyos at ang Diyos na ito lagi po nating kasama sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Diyos? The God of all seasons. God who is so faithful, kahit na sa panahon na tayo ay hindi faithful, God will always be there, always faithful to be with us, no matter what. Amen? That's the God that we are serving. God who controls every seasons. Number 2, nakatotohanan. Seasons of life are sometimes misunderstood. At totoo naman po ito. Masasabi natin na seasons of life are confusing. Kaya minsan yung iba nag-iisip, lalo na yung mga hindi naiintindihan talaga ang buhay. Kaya ito yung tanong ng iba. Bakit ba kailangan may mamatay pa? Hindi ba pwedeng puro pagsilang na lang at wala ng kamatayan para wala ng pagdurusa, wala ng pagdadalamhati? Ganyan po ang kalagayan ng isang tao na hindi niya nauunawaan yung seasons of life. He will question the seasons. Because sometimes we cannot understand the change of seasons. Tinatanong natin, bakit kailangan pa bang magbago ng panahon? Hindi ba pwedeng panahon na lang lagi ng taglamig na walang ulan? Para naman hindi mainit. Gusto lang natin lagi puro panahon ng taglamig. Pero hindi natin alam, the season of dry, the season of yung panahon ng tag-init, ito yung panahon na ang mga halaman ay lumalago. Kailangan nila ng araw, kailangan nila ng init para sila ay mag-grow. Sapagkat kapag walang panahon ng init, yung buhay limited. Pero minsan ganun tayo. Nag-i-struggle tayo sa mga pagbabago ng ating panahon at gusto natin manatili lang yung ating current season. Ayaw natin ang pagbabago. At minsan nagugulat tayo dahil di natin napapansin, ang Diyos pala dinadala tayo sa bagong season. Pero yung bagong season na yon, kailangan kang alisin ng Diyos sa iyong comfort zone. Katulad ni Abraham. Imagine niyo po, Abraham, siya po ay 75 years old. Settled na. Anong kalagayan ng isang 75? Magpahinga ka na. Senior ka na 75 ka na Pero sa Diyos, hindi. Abraham, may season ka pa sa akin. Doon pa lang magsisimula ang karir mo. You will be a father of multitude. Pero para maranasan yon, anong kailangan gawin ni Abraham? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ang hirap po nun. Settled ka na, tapos merong pinapagawa ang Panginoon na mas mabuti, pero para maranasan mo yung mas mabuting kalagayan, you have to leave your comfort zone. Yun po yung ayaw natin. Di ba? Pero napansin nyo ba na umangal si Abraham? Hindi. Kasi minsan po, ang ginawa ng Diyos kay Abraham, para maranasan po niya yung season na binibigay sa kanya, new season of God na pinaparanas sa kanya, he has to embark on a new journey of faith and hope. Kailangan niyang iwanan yung kanyang comfort zone. At nakita natin, walang question si Abraham nung tinawag siya ng Diyos. Pag sa atin po ito nangyari, siguro, ang struggle po natin dito ay baka ang dami nating tanong sa Panginoon. Yung paglipat na lang natin sa mga lugar, minsan, di ba? Hinahanap natin, may wifi ba dyan? Di ba? Malapit ba yan sa ospital? Malapit ba yan sa palengke? Yan yung mga hinahanap nating comfort sa pupuntahan natin. Si Abraham, kahit yung ways yata ay hindi magre-reflect yung ituturo ng Lord. Kasi ang Lord lang daw magtuturo dun sa lugar na pupuntahan niya. Kaya siguro sa panahon natin, Lord, saan ba yung lugar na yan? Okay ba ang daanan dyan? Okay ba ang mga tao dyan? Yan yung mga kondisyon na hinahanap natin. Pero kung ikaw ay dinadala ng Diyos sa bagong season, na maaaring parang nakaka-confuse,
Katulad po ng kalagayan ni Abraham. Pero dahil si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, nagtiwala siya sa paraan ng Diyos, nagtiwala siya sa kalooban ng Diyos, alam niya ang tumatawag sa kanya is the God who controls the season. Kaya ano po ang nangyari? Kita natin, sumunod po si Abraham. Ganon din mga kapatid sa Panginoon, when we understand our life seasons at nakita natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating mga season, napakaganda po ng pangako ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11 na kung paanong kilala natin ang pagkilos ng Diyos, may pagtitiwala natin ang mga pangyayari sa kanyang kamay. Sabi po ng Ecclesiastes 3:11, alam ko na alam to ng karamihan. Di ba? God makes beautiful all things in His time. Sabi po sa verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Minsan po, binabasa lang natin to dun sa unang part. He makes all things beautiful in His time. Pero pag binasa niyo po yung second part ng verse, napakaganda po. Sabi po kasi ng second part ng verse, He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. So dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinasabi sa atin, if we know God's season, if we know that God controls our seasons, we can trust Him. Katulad ni Abraham, we can walk by faith in Him. Na bagamat hindi natin alam ang buong detail ng kanyang plano sa atin, susundin pa din natin siya. Bakit? Kasi alam natin, yung unang bahagi ng verse, God makes all things beautiful in His time. At ang sabi dito sa second part ng verse, sabi, binigyan ng Diyos ang tao ng pagnanasang alamin ang bukas. Minsan, maganda na yung plano ng Diyos at sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So yun yung pangako ng Diyos. Pero yung ating inquisitive mind and heart, ano ang gagawin natin? Gusto nating malaman ang iba pang mga bagay doon sa promises ng Lord na yon. Pero ano sabi ng verse? Binigyan tayo ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi niya ibinigay yung kakayahan na maunawaan natin ang lahat. It takes faith to receive and trust the plan of God. Pero doon sa ibang mga detalye, hindi kailangan i-explain lahat ng Diyos. Ang kailangan lang, tanggapin natin ang kanyang magandang plano at asamin natin ito ng may pananampalataya. Amen po ba? Ipinapakita po sa atin ng banal na kasulatan na tulad nga po ng Romans 8:28, all things work together for good to those that love the Lord. Na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ang Christian faith is a walk by faith. And it is not by explanation. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng explanation ng lahat ng bagay. Minsan ang gusto natin na explain ng Diyos ang lahat ng bagay, samantalang ang gusto lang ng Diyos sa atin, sumunod katulad ni Abraham. At yan po ang palatandaan na nauunawaan po natin ang season ng Diyos. Kapag ikaw, kahit na minsan hindi mo maintindihan yung mga details, pero lumalakad ka pa rin sa pananampalataya, nagtitiwala ka na mabuti ang plano ng Diyos sa iyo. That God makes all things beautiful in your time, in your season, dahil ang Diyos ang may control ng iyong season. Siya ang may control ng iyong buhay. Ipagtitiwala mo yun sa Kanya. Amen? At pangatlo po, all that God do is according to His purpose.
Meron tayong iba-ibang season at doon sa mga season na ito, hindi natin maunawaan bakit may season ng pagkamatay, bakit hindi pwedeng puro season na lang ng pagbuhay o pagsilang. Pero yun nga, dapat nating maunawaan, alam ng Diyos ang reason sa lahat ng bagay. At merong purpose ang Diyos kung bakit niya pinangyayari ang lahat ng bagay. With God, alam natin, nothing is accident. Everything is in purpose. At kapag ka nauunawaan natin na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng season ng ating buhay, ipagtitiwala natin sa Kanya, maging yung hindi natin maintindihang uri ng season na inilalagay tayo ng Diyos. Katulad po ni Job. Si Job po, alam natin ang kwento niya, dumaan po siya sa matinding dagok ng buhay. One after another, tragedies after tragedies after tragedies. Ayon sa Job chapter 1, hindi pa po natatapos yung pag-uulat ng isang nakaranas ng sakuna sa pamilya ni Job. Ito agad, meron agad nagre-report. Job, ito po ang nangyari sa inyong kabuhayan, sa inyong mga alaga. Ito po ang nangyari sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. One after the other, mabibigat na dagok ng buhay ang dumating sa buhay ni Job. But Job, knowing that God controls his season, kinu-question ba niya ang Diyos? Nakita natin sa chapter 1, hindi. Kasi naunawaan niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. At nakita natin yung kanyang pahayag sa Job chapter 1 verse 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Napakahirap magpuri sa panahon ng mabibigat na trahedya. Sa panahon na meron kang karamdaman, sa panahon na hindi ka lang may karamdaman, wala ka na maipantustos sa iyong karamdaman kasi naubos na ang pera mo. At lalapit ka sa mga kakilala mo dahil nakalapit ka na ng ilang ulit at pag lumapit ka pa uli, hindi ka na makakalapit kasi siyempre may pangangailangan din sila. At minsan, hindi tayo na naroroon sa ganong kalagayan, makapagpupuri ka pa sa Diyos sa sunod-sunod na kahirapan, sunod-sunod na kalagayang mabigat na pinagdadaanan mong season na alam ng Diyos. Pero pag alam mo na ikaw ay nasa season ng Panginoon, naunawaan mo ang season na inilalagay ka ng Panginoon, katulad ni Job, ang sabi pa rin niya, purihin si Yahweh. Makapagpupuri ka pa din. Bakit? Kasi nauunawaan mo ang kilos ng Diyos sa iyong season. Alam niyo po yung pangako ng Panginoon na rest. Diba? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, nabibigat ang lubha sa iyong pasanin, at pagpapahingahin ko kayo. The question is, nakikita ba natin ang kapahingahan ng Diyos sa bawat mabibigat na pasanin na dala-dala natin? Yun yung sinasabi ng Panginoon eh. Yes, meron kang mabigat na pasanin, but do you see me in that great burden? Dapat yung burden na yan, ang makita natin, sa kabila ng burden na yan, ang Diyos ay naroroon. Dapat sa kabila ng karamdaman na yan, ang makita natin, ang Diyos na nagpapaling ay naroroon. Kasi pag hindi natin yun nakita, dumating yung season, pero hindi kumilos ang Diyos sa ating season. Diba? Kasi dumadating ang season for us to recognize the move of God in every season of our life. Kung dumating ang kahirapan, ang sinisi natin ay kahirapan, hindi natin nakita, the God will provide. Hindi natin yun nakita. Ang nakita na lang natin ay yung kahirapan. We miss the season. O nandun tayo sa season, but we miss the move of God in our season. Kaya anong pangako ng Panginoon? Come unto me, all of you who are weary. Kayo na may karamdaman, kayo na may kahirapan, kayo na mayroong kaguluhan sa inyong isipan. Kahit mayroon kayong kaguluhan right now, come to me. I will give you rest.
Kailan natin kailangan ng rest? Di ba pag naguguluhan ka, you need rest. You need peace of mind. But ang tanong, doon sa season na yun, nakita ba nating lumapit sa Diyos? Sa iba, hindi nakikita yon. Ang nakikita yung kahirapan na dinadaanan niyang season. We have to see God in every season of our lives. And we will see God moving in our seasons. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Yun po ang nakita ni Job. Kaya sabi niya, lumabas akong hubad, babalik akong walang dala-dala. Pupurihin ko pa rin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng aking buhay. Because in every season, God has His eternal purpose. Amen? Yun yung dapat nating makita. Si Habakuk din po, nakita po niya ang eternal purpose ng Diyos sa kanyang season. Kaya naman, ang sabi ni Habakuk, he is willing to wait patiently sa Diyos. Ang sabi po ng Habakuk chapter 3 verse 16, sabi niya, narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang mga labi ko, nanghina ang aking mga buto, at naging mabuway ang aking paghakbang. Pero pansinin niyo po, yung later part, mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Ano ba itong narinig ni Job na nagdulot sa kanyang buong katawan ng panginginig, ng pangangatal ng labi, ng panghihina ng kanyang buto, ng pagbuway ng kanyang paghakbang? Na ibig sabihin, nung makita at marinig ni Job ang nangyayari, parang, di ba, yung nanginginig takot, nanginginig yung labi mo, yung hindi mo mailakad ang iyong paa, parang ang hirap, wala kang nang magawa. Yun yung naranasan ni Job. Pero ito yung maganda sabi niya, mapayapa kung hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. So meron siya naging realization. Kahit na medyo parang yung prayer niya ay iba ang naging kalagayan, pero nung maunawaan niya ang kalooban ng Diyos, pumayapa siya. Pansinin niyo po, ano bang prayer ni Job? Habakuk chapter 3, makikita niyo po ang kalagayan ng mga Israel nung panahon ni Job. Hindi ko na po babasahin yung NIV, pero sa, hindi Job, Habakuk I mean. Sa Habakuk chapter 1, verses 1 hanggang 4, ito po yung pinagpipray ni Habakuk sa Diyos. Sabi niya, sa verse 2, Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkakabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang hidwaan at pagtatalo, kaya't hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti, ano pat nababaluktot ang katwiran. Tama po kayo. Kung pinapakinggan nyo po ito, tiniisip ninyo, parang hindi naman sa panahon ni Job yun na. Parang panahon din namin yan na. Wala namang pinagkaiba, di ba? Yan din ang sitwasyon natin. Corruption, violence, parang ngayon lang to. At anong prayer mo? Di ba, Lord, laganap ang patayan, Panginoon, wala nang takot sa iyo mga tao. Hindi na sinusunod ng kautusan. Hindi na umiiral ang katarungan. What's the best way to pray for this situation? Lord, kumilos ka, baguhin mo yung mga nakatayo. Puksain mo sila, Panginoon, masasama sila. Anong sagot ng Panginoon? Verse 5 to 7. Ang sabi ng Panginoon, masdan mo ang mga bansa at magugulat ka sa iyong makikita, sapagkat mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Job was praying sa mabigat na sitwasyon ng Israel. Panginoon, tulungan mo ang iyong bansa, inaapi kami, wala kami magawa, kinubkob pa kami ng itong Babylonia na napakasamang bansa. Pero ano sabi ng Panginoon? Sa verse 5 ng NIV, ang sabi, look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you would not believe. Tingnan mo ang iyong panahon. Meron akong ginagawa na hindi ka maniniwala na kaya kong gawin. Ano yun?
Ano yung sabi ng Diyos na ginagawa niya? Sabi ng verse 6, itong ginagawa ng Diyos. Ibinabalik ko ang kapangyarihan ng Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Tinatahak nila ang kalawakan ng sanglibutan upang agawin ang lupaing hindi kanila. Sila'y nakatatakot at nakapangingilabot, mga palalo at walang kinikilalang batas. At pag binasa niyo pa yung mga later verses, itinatayo ko ang Diyos, ang nagtayo sa Babylonia, para kubkubin ang Israel. Iparanas ang pagpaparusa ng Diyos sa pamamagitan ng mapamuksang Babylonia. Tapos ang prayer ni Job, Lord, hindi yan ang prayer ko. Pero bakit hinayaan ng Diyos? Ang hirap, ano? Ang prayer niya, Lord, ito yung sitwasyon namin. Ang sagot ng Panginoon, niloob ko. Oh, what will you pray? Pag nag-pray ka ng iba, nilalabanan mo kalooban ng Diyos. Kaya sa Habakkuk chapter 3 verse 16, ano sabi ni Job? Ni Habakkuk, I mean. Napapag-ano ko yung dalawa napapagpalit-palit ko yung dalawa. Pero ano sabi ni Habakkuk? I will wait patiently. Bagamat nagulat ako sa sagot ng Diyos, kalooban niya pala ito. Hindi pa pala tutugunin ng Panginoon ang prayer niya para sa kanyang bansa. Pero magtitiwala siya, maghihintay siya sa oras at panahon ng Diyos. Bakit niya nasabi to? Because Habakkuk knew the seasons of God. Habakkuk knew kung anong pinagagawa ng Diyos sa kanya, kaya tama ang naging tugon niya. Bakit po sa ating panahon ngayon, napakatindi ng corruption at talagang lahat ng tao daing na ng daing. Pati bata, alam na nila na mahirap ang buhay. Bakit? Kasi gusto ng Diyos lahat ng tao makita yung hopelessness. Na sa panahong ito, ang kailangan natin, hindi bagong presidente, hindi bagong mga tao. The solution to our problem is none other than God. Na dumating tayo doon sa point of hopelessness that we will look up. Lord, hindi na namin kaya. Sa sitwasyong ito, ikaw na lang ang kailangan namin. Minsan kasi hanggat may masusulingan pa tayong mga paraan, at tawag tayo sa tao, itatayo natin yung tao. Pero sinasabi ng Lord, ganyan pala kayo ha. Di ba pagka corner na tayo, ano na ginagawa natin? Lord, suko na ako. Ang kalooban mo ang mangyari. Sa panahon natin ngayon, yun po yung nakikita ko. Lahat ng bansa, nakakaranas ng kahirapan, ng corruption, dumadaing, kasi gusto ng Diyos, dumaing ang tao sa Kanya. Hindi maghanap ng bagong leader. Pero alam natin, sa end times, mayroon tinatawag na one world government at mayroong sa kahirapan na to, mga tao, sa halip na sa Diyos pa rin tumawag, maghahanap sila ng isang leader. May kakayahan sa militar. Meron tayong problema ngayon sa West Philippine Sea, involve ang buong mundo. Ngayon ang France ay nakikita na tumutulong sa Pilipinas. Pero laging nagmamatigas ang China laban sa maraming bansa. Napapansin niyo po ba yon? Mayroong kakayahan sa militar, mayroong kakayahan sa ekonomiya dahil sa dami ng problema ng tao sa kaperahan, mayroong hahanapin sila na sana magkaroon tayo ng isang leader na kaya tayong tulungan economically. Maghahanap sila ng political leader na kayang i-unite ang lahat ng mga leader. Ano ibig sabihin nun? Hindi ang Diyos ang hahanapin nila. Itatayo nila yung Antichrist. Yun ay yung one world government. Pero sa lahat ng mga tunay na nakakaunawa ng panahon ng Diyos, dito sa hopelessness na to, ang hahanapin nila ay ang Diyos. Kaya inaalaw ng Diyos na mangyari ito para ang tao hanapin ng Diyos at makakilala sa Diyos. At ito yung kailangan natin gawin sa ating panahon. Maunawaan natin na sa lahat ng nangyayari, may purpose ang Panginoon. Kailangan maunawaan natin ang ating season. Sabi po sa number 4, punta na po tayo sa number 4. The seasons of your life will include good or bad, easy and difficult, ups and downs. Pag binasa po natin ang Ecclesiastes chapter 3 verses 2 hanggang 8, yun po yung makikita natin. Ito yung mahabang list ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay.
different seasons of our lives. May positive, may negative, may maganda, may masalimuot, may may pagtatagumpay, may pagbagsak. At mahalaga po na maunawaan natin ang iba't ibang season na dumadating sa ating mga buhay. Kasi pagka naunawaan natin ito, ipagtitiwala natin sa Panginoon ang nangyayari sa atin. Just recently po, si Jean po ay, katulad ng nasabi ko po sa inyo, ano na po siya ng OJT, mag-i-start na po siya ng internship. Pero ang sitwasyon po ay ganito, nung mag-OJT na po siya, napili po siya mula sa 11 na representative sa kanilang department, na mag-OJT po sila. 4 po silang napili at mag-OJT sa isang firm sa BGC na meron pong allowance, meron rice, libre, merong libreng meal once a week. Marami pong mga magandang favor na ino-offer itong firm na ito. Sa madaling salita po ay natuwa kami kasi pinili sila from 11, naging 4 na lang. So ang ginawa po namin ay nung last Thursday, naghanap po kami ng lugar na pwede po niyang pag-stayhan at nakakuha naman po siya ng dorm. Again, favor ng Lord, malapit po sa kanyang pag-OJT-han. Andun pagbaba niya sa bus, mga 300 meters lang, nandun na sa dorm. Tapos sasakay lang siya ng konti, doon na siya sa kanyang pag-OJT-han. Kaya ibig sabihin, hindi na po kami naghanap ng ibang dorm dahil nakita namin na meron agad available at nagkasundo na, nag-deposit na po kami doon, papasok na lang siya. So sa madaling salita po, very ideal ang lahat ng favor ng Lord binigay sa amin. Ito ang catch. The following day po, nung kami po ay may pinuntahan at nung umuwi kami, sabi sa kanya, nag-message daw po yung kanyang department chair, mula doon sa 4, 3 na lang daw ang pipiliin at hindi siya kasama sa napili. Eh yung kasama niya doon, ang simula ng apelyido ay Villa din, Villa Lobos. Siya naman ay Villa Franca. Kaya iniisip niya, sino kaya? Kaya binasa niya yung una, Villa, tapos nakita niya Lobos, hindi na nga siya. So Villa Franca ang nawala. Para bang sa lahat ng mga unang sitwasyon, para bang, di ba, lahat okay eh. Tapos pagdating doon sa dulo, fake news pala. Yung baga sa mundo, sasabihin ng iba, Lord, masyado ka naman paasa. Di ba, minsan ganun ang tao eh, no? Parang sisisihin ang Diyos. Well, of course, kung tayo bilang ordinaryong tao, ano ang normal mong mararamdaman? You will feel disappointed, parang rejection yun eh. Di ba? Pero ito ang maganda, pag kilala mo ang iyong Diyos, dadalhin mo to sa Panginoon at ipagtitiwala mo. Kaya kami po, yun lang ang ginawa namin. Lord, di po namin alam. Basta ang alam na, ang totoo, itong message na ito ay bunga nung season na yun. Papadaanin ka ng Panginoon sa season at papaunawahan ng Panginoon sa iyo kung ano yung season na pinagdadaanan mo. At minsan, kahit hindi mo naiintindihan, pero kailangan mo lang gawin ay magtiwala. So, ang ginawa po namin, Lord, bahala ka. Talagang, nung una, nakita ko si Jean na kinakaya niya, pero nakita ko na somehow, naramdaman niya yung disappointment. Pero dahil nga meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan at nakatulong po ng malaki ang mensahe na ito para maunawaan niya na kami, maunawaan namin, totoo pala talaga. If you know the season that God has put you in, you will act accordingly doon sa season na inilagay ka ng Panginoon. Hindi po namin alam kung anong dahilan, bakit hindi siya napili. Basta ang alam lang namin, Lord, if you close the door, you will open another door or even doors. Yun lang po, pinagtiwala namin sa Panginoon. And then suddenly, may nag-text uli sa kanya o nag-chat sa kanya, isang firm naman sa Pasay Taft.
doon na siya magwo-work or doon na siya mag-OJT, ang layo doon sa favor na ipinakita ng Diyos sa kanya doon sa una, compared dito, parang condominium at barong-barong. Kaya pwedeng questionin ni Jean. Ako rin, kasi lagi kong kasama si Jean, pero we encourage one another. At doon sa sitwasyon na yon, pwede naming questionin Lord, ano ang purpose mo dito na lahat ng favor nung una, okay na talaga Tapos bigla-bigla, tinawag siya. Tapos inilagay siya sa parang isang barong-barong na talagang questionin mo. Pag hindi mo talaga kilala yung Diyos, parang na-violate ang aking rights. Parang ganun Pero hindi, walang ganun si Jean. Basta, ang kalooban ng Panginoon ang makita natin. Kaya ngayon po, nandun po siya sa Pasay, mahirap po yung travel, mga iskinita, pero safe naman po sa biyaya ng Lord, pinagkatiwala na po namin sa Panginoon. Pero that's the point. In our seasons, there are good and bad times. Hindi lang laging good times. Merong ups and downs. May difficult and easy. Di ba? Na pag naintindihan natin, oo nga. Ganun pala ang season ng Panginoon. At minsan, nandun tayo sa sitwasyon na, sabi ko nga, dito po sa Ecclesiastes, yung list of seasons, different seasons ito ng ating buhay, may positive, may negative. At minsan, dumadating sa ating buhay, sa paglakad natin sa Panginoon, di ba, sabi ng banal na kasulatan, we have the fruit of the Spirit. Lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay mayroong bunga ng Espiritu. Pero minsan, nakikita natin, bakit parang, yung taong yun, parang walang bunga ng Espiritu. Pero dati naman, meron naman siyang bunga ng Espiritu. Pero minsan may time na makikita mo, bakit yung tao na yun, bakit parang nawala yung bunga ng Espiritu? Minsan, leader pa naman, may ganun pa tayong salita O minsan ako, o kayo, di ba? Minsan magugulat tayo. Totoo, noon ganun naman ako di ba? Puno ako ng pag-ibig, pero bigla ka na lang nagalit. So meron pala tayong season ng good times and bad times. Pero ito yung point. Dahil tayo po, sabi nga, we have the fruit of the Spirit. At ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, goodness, kindness, gentleness, temperance, di ba? Self-control, faithfulness. Dahil ito ay fruit of the Spirit, anong kalagayan ng fruit? Dahil tayo ay naglilingkod, kasama natin ay may mga walang bunga, pero gustong-gusto yung bunga natin, pinipitas. Yung fruit of love, pinitas. Nakikita sa iyo yung fruit of joy, pinitas. Nakita sa iyo yung fruit of hope. Lahat ng mga, meron kang magagandang bagay na nagpapakinang sa iyo, pinipitas. Kasi ang punong mabunga, pinipitasan ng bunga. Until such time, na-realize mo, teka muna, bakit dati hindi naman ako magagalitin? Bakit ngayon parang ang dali kong magalit? Nakalimutan mo, ang dami palang pumitas. Di ba? Ano kalagayan ng isang puno na napitasan ng bunga? Dadaan niya sa season na kailangan niya uling magpalago ng kanyang bunga. Kaya hindi nakakapagtaka na minsan may nakikita tayo na parang walang the Spirit. Nauubos na yon. Ang mahirap lang yung mula simula hanggang matapos, wala talagang fruit, ay iba na yon. Pero yung isang mananampalataya na noon nakita mo may fruit, tas later on nakita mo parang kulang ang fruit. Let them grow yung fruit na nawala sa kanila. Huwag nating questionin agad. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin na when we understand the season of God, we will act accordingly. Kasi tayo din mismo, nagkukulang na rin tayo ng bunga ng pag-ibig, kaya madali kang magalit sa iyong asawa, sa iyong anak. Okay tayo pag sa ibang tao, pag sa asawa natin, ang ikli-ikli ng pasensya natin. Di ba? Kasi ang unang-unang umuubos ng bunga natin, yung mga mahal natin sa buhay.
Be thankful for your loved ones. Pero once you discover na, teka muna, wala na pala akong bunga, it's time to grow another fruit sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Dito po ako magtatapos. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8. Ito po ang maganda mga kapatid. Kapag kinonsider natin, kinilala natin that we are a fruit-bearing tree, at ang fruit-bearing tree, hindi yan laging nagbubunga sa lahat ng season. Pero pag kasama mo ang Panginoon that controls every season, ang pangako niya, kaya kanyang tulungang magbunga sa lahat ng season. Naniniwala po kayo doon? Ito po yung pangako ng Panginoon, Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8. Ngunit maligaya ang nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Pansinin niyo, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan at wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. This is maturity. Na kapag tayo po ay naunawaan natin ang season ng Diyos sa ating buhay, at nagtitiwala tayo sa Diyos na siya ang may control ng ating buhay, makikita natin na yes, we will experience na parang doon sa panahon na kailangan mong laging nagbubunga, pero dahil nga hindi pa tayo nagmamatured, pag naubos yung ating bunga, may good times, may bad times. Pero ang magandang pangako dito ng bahagi ng Jeremiah, as we grow in the presence of God, nagtitiwala sa Kanya, yung bunga na yan, kaya ng Panginoon na hindi maubos. Yung bunga ng pag-ibig na yan, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, goodness, kindness, kahit maraming pumipitas niyan, kahit maraming kumukuha niyan, patuloy at patuloy ka pa rin magbibigay ng pag-ibig sa pumipitas na yan. Bakit? Ang sabi, lagi kang nandun sa tabi ng batisan, ang salita ng Diyos, ang nagpapahinog lagi ng iyong bunga. Bakit? Kasi naintindihan mo ang season ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Eh mga kapatid, sa pagtatapos po natin sa oras na ito, unawain natin, yes, there is season for everything. But let us remember, my God controls my every season. My God goes with me in my every season. My God who controls every seasons, lahat ng season, kasama ko siya. So wala tayong dahilan para matakot, para mangamba. May purpose ang Panginoon sa bawat season. Ang kailangan lang natin gawin, kung alam natin ang bawat season at hindi natin maintindihan, Lord, I lay it all up to you, the God of all seasons. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hilingin ko po kayo na magsiyuko at tayo po ay dudulog sa Panginoon sa prayer. Right now po, whatever season you are in, yung iba season of sickness, season of dryness, minsan nangyayari yun, parang noon nasigla-sigla ng ating buhay paglilingkod sa Panginoon, pero somehow, parang ngayon, bakit parang dry ang aking buhay paglilingkod? Yung iba, season of famine, of poverty, marami tayong iba't ibang mga season na pinagdadaanan. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, look for God for your every season. Nandiyan ang Diyos sa bawat season na pinagdadaanan mo. In your sickness, God is your healer. Sa iyong kawalan, God is your provider. Sa iyong kalituhan, God is your peace. He is your wisdom. Sa mga directions na nais mong hingin, God is enough for all your seasons.
Ang kailangan lang natin gawin, see God in every seasons of our lives. Amen? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Yes, Lord. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. We have every seasons, Lord God. Each and every one of us, we have different seasons. At sa oras pong ito, iba-iba ang mga seasons na pinagdadaanan namin. Pero ito maliwanag. Sa bawat season na yon, kasama ka namin. Ikaw na Diyos na nagbabago ng panahon, nagbabago ng oras. Sinasamahan mo kami hindi lamang sa panahon ng katagumpayan at kagalakan, maging doon sa panahon ng kalituhan. Ikaw po ang nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, for bearing with us in every season of our lives. Salamat, O Diyos, that we can hide sa likuran mo at ipagkatiwala sa iyo ang malakas na unos na dumadating sa aming mga buhay, mga sigwa, na minsan sa panahon ng kawalan at karamdaman, ang nakikita namin yung mga season, pero hindi ka namin nakikita doon sa mga season na yon. Lord, gawin mo kami ng mga modern day Issacharites, kayang humula, kayang umunawa ng aming panahon at nakikita ang nais mong gawin sa aming mga sitwasyon. Katulad ni Habakuk, as he prayed, tinugon mo, itinuro mo sa kanya ang dapat niyang gawin. Lord, ganun din po, as we study your word, as we pray sa mga sitwasyon ng aming mga buhay, ipaunawa mo sa amin ang iyong kalooban sa bawat season na pinagdadaanan namin. At alam namin, dahil ikaw may control ng season, hindi man namin ito nauunawaan. But we know, all things work for good. All things work for our good. Sapagkat ikaw na Diyos, pinangyayari mo ang lahat ng mabubuting bagay sa amin na nagmamahal sa iyo. Salamat po, Diyos. Ano man ang sitwasyon ng aking mga kapatid, maging yung kalagayan ni Jean, Lord, lahat ng ito, hindi po namin alam ang kabuuang detalye. All we have to do is entrust in you our situations. Muli, inaalala din po namin sa panalangin ang Naranjo family, Lord God. Sa season na ito, na kanilang pinagdadaanan bilang buong pamilya, ang amin pong panalangin para sa kanila ay kaaliwan. I-unite mo po sila ng iisang pananampalataya. Tulungan mo po sila na lalong maging matatag sa panahong ito na ang kanilang pamilya, Panginoon, pamilya ni Sister Mean, Lord God, ang kanilang mga magulang na naaksidente. Lord, ang pagpapagaling, ang provision, ang aming idinadalangin para sa Kanya, O God. Dalangin din po namin ang aming kapatid na Tonel doon sa kanya pong nararamdaman na palpitation, anuman ito. Again, we believe we have a God who is our healer. Ayon sa pangako mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap mo, may kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Even sa aming kalagitnaan, kung meron pang ibang mga sitwasyon, Lord, ititataas po namin ito lahat sa iyo. And also, Father God, alisin mo po kami doon sa gawa ng kaaway na isolation and distraction. Makita po namin, Panginoon, yung blessing ng church. Nais mo, Panginoon, na mag-gather kami. 2 or 3 who are gathered in your name. You promise that your presence will be within us. Lord God, we want to enjoy the sweetness of your presence. We want, Lord God, to stay and rest in your presence, O God.
Because in your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Mas pipiliin namin, Panginoon, ang tumahan sa presensya mo. Lord, we want to be isolated doon sa gawa ng kaaway and be drawn nearer sa iyo, O Diyos, sapagkat Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Sa iyo, Diyos, dinadala namin ang aming mga pamilya, ang aming mga desires, ang aming mga negosyo, Panginoon. Sa iyo po namin ito tinataas. Ang pagtatagumpay, Panginoon, ay kaya mong ibigay sa iyong mga lingkod. Salamat, Panginoon. Mangyayari ang iyong mabuting kalooban sa iyong mga anak, Panginoon. As you have promised, Lord God, gawin mo kami, Panginoon, na puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon kahit hindi ka panahonan. Hindi kami mag-aalala sa panahon ng tag-init. Lagi kami mananariwa because your word, O God, is in us. It will refresh us, Lord God, of your promises. Kaya naman, Panginoon, there is victory in your name. Maraming salamat, O God. We will continue to serve you hanggang ikaw ay muling dumating. Purihin ka, Ama. Dakilain ka. Hallelujah. Amen. Amen.